makapapantay. Amen. We welcome all of you to our JCSGO worship celebration. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord, for this brand new day. Awitin po natin. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Awitin po natin muli. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen! Let's all declare. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak, ngunit tayo'y matatag, handa
Itong linggong nagdaan ay napakahalaga sa bawat isang tagasunod kay Kristo o ni Kristo. Marami po sa atin na nagkaroon at binigyan ng panahon ng ating mga sarili upang makapag-ugnay sa ating Ama, Panginoong Hesukristo at sa banal na Espiritu. Patuloy po nating palalimin ang ating relasyon sa Diyos at maging masigla tayo sa paglilingkod sa Kanya. After all, ang buhay naman natin ay pinagkaloob niya at ito ay nais nating umangkop sa kagustuhan niya. Tama po ba? Praise God. So sa mga araw na ito, lalo na po tayong mga nananampalataya sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon, pagbutihin po natin ang buhay natin. Dahil ang Diyos ay nabuhay na muli ang ating Panginoon Kristo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw siya'y nabuhay na muli. So ang tatalakayin po natin ay ano ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon Kristo. Event lang ba yan? Diba? Meron pong napakabigat na halaga po yan. Ngayon sa atin, sa iyo at sa akin. So isang pagpalang bati po sa inyo ng makapangyarihang Pasko ng Pagkabuhay. Natupad ang napakalaking misyon na ginanap ngayon sa makapangyarihang Panginoong Hesukristo na siyang nag-resurrect at nabuhay na muli. Praise God. So dahil dyan ay nagkaroon din tayo ng buhay. So ay siya'y buhay magpakailan paman. Ang ating Panginoon Kristo ay buhay magpakailan paman. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating pagbati sa ating mga ngayon pa lang naka-tune in for the first time, welcome po kayo. Ganun rin po sa ating mga viewers and partners from the global families, regional families, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 12. Musta po kayo riyan? Of course, ang mga global families natin na faithful na nanonood sa atin, no? Kahit ang layo-layo nila, nanonood po sila sa atin. Salamat po. We appreciate it. Kasi alam ko sa Malta, nanonood sa Spain, di ba, San Pedro, nanonood po sila, very faithful. Salamat po. So, mabuhay po ang MMSR, MMNR, Rizal Sector, and of course, the Central Church dito po sa Cubao. Maligayang panonood po sa inyong lahat. Appreciate po namin kung magla-like kayo, magko-comment, and share. We long to hear from you. Salamat po. Panalangin para sa bansang Pilipinas, tayo po'y sabay-sabay lumapit sa Panginoon upang maipanalangin natin ang ating kaisa-isang bansa, ang bansang Pilipinas. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat, Lord. Sa iyo po kami humihingi ng kaunlaran sa bayan na to. Lord, sa lahat ng aspeto ng aming bayan. Lord, parang hindi namin makita, Lord, pero alam namin merong kang planong maganda para sa bayan. Hinihingi po namin ng progress, kaunlaran, o God. At Lord, yung pagkakaisa, Lord, yung unity, Lord, ng aming mga leaders. Thank you, Lord. Lalo na po yung mga kakandidato ngayong eleksyon. Salamat, Lord. Bibigyan mo kami ng tamang mga tao na maluluklok mo sa gobyerno, Lord. Salamat po, Diyos, magkaroon ng pagkakaisang mga Pilipino, Lord. Lord, for your glory, Panginoon, O God, Lord, na hindi na kami parang mga bata na away ng away. Lord, hayaan mo ang batas ay mangyari, Lord, sa aming bansa. And Lord, hinihiling po rin namin ang masaganang ani, Lord, na lahat po ng mga nagtanim, Lord, iba yung ani namin sa mga karagatan, Lord. Marami kaming isda. Thank you, Lord, na hindi na kami magkukulang sa bigas. Salamat, Lord, sa favor mo na yan, sa supernatural favor mo na yan sa amin, oh God. Thank you, Lord. Lord, especially na lumaganap ang gospel sa buong bansa. Madala ang mabuting balita sa lahat ng mga isla ng Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen.
Amen, amen. Napakasarap pong manalangin, 'di po ba? Yung kumo-connect ka sa Lord, kinakausap mo siya at sasabihin mo na, "Eh, Bishop, 'di ko naman siya makita." Kasi po ang Diyos natin ay espiritu and we worship Him in spirit and in truth. Alam niyo na 'yan, tama po ba? Isa po sa mga verses na hinanap ko talaga noon pa 'no, ito po yung susunod na verse, "Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan?" Unang Korinto 15:55. Okay, sa English, "O death, where is your sting? O Hades, where is your victory?" 1 Corinthians 15:55. Ito po ang verse na hinahanap ko at salamat natagpuan ko na rin. Ang Panginoong Jesucristo po ang nakalupig ng kamatayan, 'no, kamatayan doon sa impyerno at libingan. Kung hindi po ginawa ng Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon, then tuloy-tuloy na po ang kamatayan natin, 'no. Hindi lang kamatayan sa pisikal, kundi kamatayan sa kaluluwa. Again, so lahat tayo ay bihag ng, madilim na mga plano ng kaaway at sa kanyang mga kampon. At yung ibang tao naman ay sinusulsulan pang kumampi sa kanila, pero napakabuti po ng Diyos. Lahat tayo ay may pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tulong sa Kanya. Alam niyo po, patuloy niya tayong inaabot, 'no, ng Kanyang pag-ibig. Even sa pamamagitan ng broadcast na ito, pabayaan po ninyong kausapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan mga salita niya na tinatanghal natin ngayong araw. Huwag niyo pong kalimutan 'yan, 'no. Wala ng power yung kamatayan na dalhin tayo sa impyerno. Kung sakasakaling matatapos ang buhay natin dito, matatapos ang buhay natin na, maayos, mainam, pagkatapos po tayo'y babalik sa ating sariling tahanan. So, meron tayong tahanan do'n sa kalangitan, pinangungunahan po 'yan ng ating Panginoon. Kaya in-accomplish niya po itong gawain niya sa krus ng Kalbaryo dahil siyempre iniibig niya tayo, eh. Sabi niya, "Ayoko namang mapabayaan ang, ang mga sangkatauhan." 'Di ba? Ayoko silang pabayaan kasi ako yung gumawa nito, 'di ba? He's the creator, okay, ng, earth, 'di ba? Tsaka yung tao, 'di ba, sinalita lang at tayo po ay naging, tao. Kumuha siya ng, putik at hiningahan at tayo yun. So, ayaw ng Panginoon mapahamak tayo. Yan po ang, mensahe ng muling pagkabuhay. Okay, hindi 'to expected ng kaaway. Akala niya hindi na mabubuhay si Lord. Tuwang-tuwa yun nung nakapako ang Panginoon sa krus. Hindi kagaya ng mga ibang mga leader sa buong mundo, kung pupunta kayo sa, libingan ni Buddha, nandun po siya. Kay Muhammad 'no, andun din po sa libingan. At yung iba't pang mga leaders 'no, na sa mundo andun ng, sa libingan, pero si Jesus Christ lang ang nabuhay na muli at wala ng laman yung kanyang libingan. Praise God, thank you Lord. Wala pong makakapigil sa pag-ibig sa iyo ngayon ng makapangyarihang Diyos. Iniibig ka ng Lord, iniibig ako ng Panginoon. Okay, so 'pag naramdaman yung pag-ibig na yun, mag-respond po tayo sa kanya. Sagutin natin, "Opo Lord, yes Lord, oo Panginoon." Ayun po. So, kaya niya ginawa yung sakripisyo niya dun sa cross of Calvary para sa'yo, para sa akin, para sa lahat ng mga minamahal niyang sangkatauhan. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtubos, 'no, sa atin mula sa walang hanggang kamatayan at dinala tayo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po yun? 'Di ba yung papunta na lahat ng tao dahil naisangla na tayo, eh. So, ang may-ari na sa atin, legally si Satanas, si Diablo at kanyang mga kampon. Sabi na, "Amin na 'tong tao na 'to, wala namang nagawa si Kristo, eh."
akin na lahat 'to, sa tubang nagpa-party na po siya, nagiinuman na sila, 'di ba? Pera, thank you Lord. Pero may nangyari po, nabuhay na muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba, walang kabigatan o pamatok ang hindi niya kayang wasakin. Siyempre tayong lahat may mga kabigatan tayo, problema, 'di ba? Parang pagising mo kinabukasan, meron kang masasalubong na problema sa lunchtime or anywhere kasi this is a fallen world, 'no? Wasak po ang mundong ito, eh, 'no. Pero just the same, may magaganda pa ring bagay iniwan ang Panginoon dito, 'di ba? For example, yung mga karagatan, ang gaganda po ng karagatan natin, mga bundok, malabundukin, yung mga halaman, ang ganda po. Iniwan pa rin ng Lord yan, hindi yan nasira. Okay. So, alam niyo po kay Lord, kung tayo po'y lalapit sa Panginoon at susunod tayo walang kadenang hindi niya mapuputol. Amen? Kahit yung kadena na yan, drug addiction or bisyo sa pag-inom ng alak or pagsusugal or paninigarilyo at iba pang mga hindi ka nais-nais na mga bisyo. Alam niyo, kadena po yan, nakatali sa inyo. Akala niyo hindi kayo makakawala. Naisin niyong makawala kasi di kayo dadalhin sa mabuti. Amen? Alam niyo po ang Panginoong Kristo, siya ang buhay. Siya na ang nag-resurrect, no? Nabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo. Kaya niyang palayain mula sa kapit ng kaaway ang buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay mo, kaya kanyang palayain. Kaya nang tanggalin ang mga nakapalupot sa iyong mga hindi ka nais-nais na mga bagay. Parang minsan nafe-feel mo ang bigat, 'di ba? Or hindi ko kaya. Okay? Kaya sa unang Korinto, babasahin natin ulit, 15:55-57. Nasaan o kamatayan ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang iyong tagumpay? 'Di ba? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil meron kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Unang Korinto 15:55-57. Amen? So, ang kapangyarihan, no? Tinalo yan ng kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Sino po yung namatay? Si Lord Jesus. Siyang nakatalo nun. Wala na po ngayong sting, no? Wala nang sakit, ibig sabihin, wala na siyang puwersa, no? Para talagang dalhin tayo sa impyerno. Tayo po ay nakakagawa ng ating mga desisyon. Lord, sa'yo ako. Pipili tayo ng amo, 'di ba? Huwag niya gagawing amo ang Satanas sa diablo at ng kampon. Siyempre, our master, our leader, our savior, our redeemer is the Lord Jesus Christ. Yan po ang pinapadala ng ating programa. 1 Corinthians 15:55-57 in English. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Amen. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang tagumpay ay natanggap na natin mula sa Panginoong Kristo. Kaya napakabigat po nang nangyari dun sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon ng exchange. Okay, na-exchange po yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung dugo niya na tumulo. Sa covenant po kasi sa isang tipan, may palitan yan eh. Okay? Yung mas mataas sa tao or mas maganda yung kanyang kalagayan, tapos nakikipag-covenant sa mga mahina, sa mga, may mga sabit na tao. Ang nangyari po sa krus ng Kalbaryo, yung dugong tumulo doon, yan po ang galing sa Panginoon, is sinless blood
Wala pong dungis ng kasalanan yun. Tumulo po yan sa lupa. At tayo naman po ay ang exchange natin sa Kanya, yung mga sumpa na natanggap natin noon, ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan. Just the same, hindi niya tinignan yun. Alam niya tayong lahat ay maring magbago, tayong lahat ay nais niyang pagpalain. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Tandaan po natin yan. So kung nag-iisip kayo, nagagawa kayong kasalanan, pinaplano niyo na, di ba? Huwag niyo na pong ituloy. May kamandag po yan. At may kamatayan po yan. Subalit, tinalo ng Panginoon Kristo at nilagay ang kamatayan sa tamang lugar. Pag hindi mo patay, hindi ka mamamatay. Tama po ba? At sa gospel, sinasabi rin po sa atin, Romans 6:23, Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6:23. Hallelujah! Ang Panginoong Jesus ay buhay. At meron siyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Thank you, Lord. Matthew 28 verse 18. Basahin po natin. Maybe sumabay po kayo. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matthew 28:18. Lahat ng kapangyarihan, pinagtagumpayan na ng ating Panginoon Kristo. Even yung kapangyarihan ng ating kaaway, no? Pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Hesus. Ayaw lang ng kaaway na malaman natin yan. Okay, kaya hinaharangan niya lahat para wag tayo magtagumpay. Pero huli na siya. Makakapagtagumpay na tayo sa anumang aspeto ng ating buhay. No? So, sakasakaling hindi agad nangyari, di maging pasensyoso ka. Maghintay ka. Hindi yung pag hindi agad nangyari, ano yan, instant coffee. Pagbuhos mo ng mainit tubig, may kape ka na. Minsan we have to wait, we have to evaluate yung mga bagay-bagay sa kapaligiran natin. Tama po ba? Pero tandaan nyo, pinagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo ang power of the enemy. Kaya ikaw at ako na merong Kristo, meron tayong eternal life. Hindi eternal death, eternal life binigay sa atin ng Lord. Matthew 28 verse 18. Yung Amplified Bible na puts it this way, Jesus approached and breaking the silence said to them, all authority, the power of rule in heaven and on earth has been given to me. Binigay na po sa Kanya. Dumating ang Panginoon sa Kristo para buhayin ang lahat ng mga aspeto ng buhay mo. At agawin ka mula sa mahigpit na hawak ng iyong kaaway. Naramdaman niyo po ba yun? Naranasan niyo. Talagang may hilahan, di ba? Pero tayo po ay maging matatag. Iko-confess natin parati, Lord, salamat po sa kaligtasan na binigay mo sa akin. Salamat, Lord, sa kapangyarihan na pinagkaloob mo rin sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Thank you, Lord. Hallelujah. John 10:10. Dumating ang magnanakaw na para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako, ang Panginoon Kristo, upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. 1:10:10. Sa English, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that you may have life and that they may have it more abundantly. John 10:10. Ine-emphasize ko po to kasi importante po ito. Yung consciousness natin na dumating ang Lord. No? Hindi na sayang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo dahil gusto niya tayong biyayaan. Gusto niyang umangat ang buhay natin.
Pero ang kaaway, ang kadiliman, 'pag nasadlak ka sa dusa o sa kahirapan, naku tatapak-tapakan ka pa at tatawanan ka pa. Kaya dumating ang Panginoon nang para sa gano'n ay magkaroon ka ng buhay at buhay na masagana. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ito ang puwede nating gawin. Piliin mong sumuko araw-araw sa Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At makikita mo ang iyong buhay ay magbabago para sa ikabubuti mo at sa mga tao sa iyong kapaligiran. Hallelujah! Papaano sumuko? Sabi niya, Lord, surrender po ako, suko po ako. Panginoon, hindi ko 'to kaya sa sarili ko. Lord, tulungan mo ako. Tapos humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Araw-araw po surrender. Sabihin niyo nga yan, araw-araw surrender. Hindi kay Mrs., no? Surrender kay Jesus. Amen. Kahit si Mrs., kailangan niyang sumurrender sa ating Panginoon. Yun lang po yung susi diyan. Ang ibig sabihin, buong puso mong pinagkakatiwala ang buhay mo, yung mga alalahanin mo, papagkatiwala mo sa Panginoon. So, the resurrection power of God is with you. Ito po ay kasama mo ang kapangyarihan na to, ay hindi tayo iiwanan, kasama natin to. Ang unang hakbang paano tayo magkakaroon ng ganitong relasyon sa Panginoon ay sa pamamagitan ng panalangin ng kaligtasan or salvation. Naisulat po sa Biblia na kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas ka. Romans 10:9-10. You know, hindi na po kinumplika ng Panginoon ang kaligtasan. Kung nakarinig ka ng mabuting balita, kagaya ngayon, at ito'y pinagbulay-bulayan mo, pinag-pray mo, at nagdesisyon ka, Lord, ako po'y naniniwala na ikaw ang anak ng Diyos. Amen. Mamaya pa magkakaroon tayo ng pagkakataong sumunod sa panalangin. Iyan. Pattern lang naman po yan. Pero importante yung puso natin kung nananampalataya tayo na may Diyos at ang Diyos natin ay buhay. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:9 and 10. Simple po, no? Hindi niya tayo pinapahirapan kasi gusto niyang ma-save tayo. Lalo na ikaw, kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, marami kang religion, may mga religion ka, pero yung relasyon yun ang nagkukulang. Parang puro intellectual lang ang dating natin. Tsaka parang ang feeling mo, dapat pagtrabahuhan mo ang iyong kaligtasan. Oy, ganitong gawin mo, ay ganitong gawin mo. Gagawin mo naman yun para makakuha ng kaligtasan. Pero sabi po ng Panginoon, hindi naman sa trabaho yan nakukuha yung kaligtasan. Sabi niya, anak, ako na ang umabot sa'yo. Kahit ngayon po, inaabot kayo ng Panginoon. No, yung wala pa talagang relasyon sa Panginoon, kung ginawa niyo ang panalangin yan, tayo po'y mananalangin ngayon at kung gagawin natin yan, tayo po'y maliligtas. Sige po, tayo po'y manalangin ng kaligtas, especially for you. Hindi aksidente na nanonood ka ngayon. Okay? At kung di naman, i-share niyo po ito sa mga friends niyo para at least magkaroon din sila ng chance na maintindihan ang ibig sabihin ng kaligtasan at bakit po napaka importante na alam natin na ang Diyos natin ay buhay. Minsan lang po siya namatay nung Biyernes Santo, namatay po siya, pero nabuhay siyang muli pagkalipas ng 3 linggo na sinelebrate natin ang ating Resurrection Sunday. Amen? April 20, ng Resurrection Sunday po tayo. Okay, so ito po yung panalangin ng kaligtasan. Sumunod po kayo, sabihin niyo, Ama,
Sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, sinasabi ko sa aking bibig, galing sa aking puso, na ikaw, Jesus, ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing. Subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat, Lord, nakarinig ako ng mabuting balita na kagaya nito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa araw-araw kong pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, yan po ay nag-uugnay tayo sa Panginoon. Yan po ang panalangin ng kaligtasan. So congratulations. Kung wala ka pang Biblia, bibigyan ka namin ng libreng New Testament Bible. Padadalan ka namin or pwede mo i-pick up dito sa ating studio. Di ba? Kung gusto niyo pong may libreng New Testament Bible, sulat lang po kayo. Congratulations and welcome to the family of God. Hallelujah. Isa pa pong gift sa atin ng Panginoon ay ang healing or kagalingan. Sa unang Pedro chapter 2 verse 24, naisulat po doon ni Apostol Pedro, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin upang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. Amen. So, makita po natin doon, ang nagpapagaling ay ang Panginoon. At yung mga sugat na dinamo niya sa kanyang likod, sa kanyang mukha, sa kanyang ulo, di ba? Puro sugatan po ang Panginoon. Yun daw po ay, lalo na po yun sa mga likod, 39 lashes, no? Ng latigo. Yung latigo sa dulo may tima pa. Can you imagine yung sakit na nakukuha pati kanyang laman? Lahat po yun ay para sa kagalingan mo, sa kagalingan ko. So kung sino man po ang mga may sakit ngayon sa inyo na nanonood, just hold on the word of God. Lord, salamat dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, binigyan mo ako ng kagalingan. Meron po bang nananakit ang mga hita? Lord, we pray, Lord, na ito'y gumaling. Sa pangalan ni Jesus, mataas ang presyon. Lord, thank you, Lord. We come, Lord, and pray, Lord, and this hypertension be healed in the name of Jesus. Kung ano po yung mga sakit niya, nahirapan po ba kayong tumayo? Lord, we pray, Lord, for all the muscles, oh God, Lord, na mabalik ang kanilang strength, Panginoon. Lord, hayaan mo, we are saying to this person, walk in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. So, dami-dami natin pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Lalo na pong mga kagalingan. So, trust God. Surrender to God every day. At mararanasan mo yung buhay sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig at susunod naman po sa ating segment ay yung Baptism of the Holy Spirit. Ang purpose po nito ay mapuspos tayo ng kapangyarihan. Kasi alam ng Lord, meron tayong kaaway dito, di ba? Yung maruruming mga strategies ng kaaway. Parang sisiluin ka, titempt ka, tapos pag nahulog ka sa temptation, pagtatawanan ka at iko-condemn ka. Hallelujah, pero hindi po siya lubos na nagtagumpay dahil meron po tayong kampi ngayon. He is the present Godhead on earth, ang Holy Spirit. The Lord Holy Spirit. So alam niyo po, equal po siya sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pantay po sila.
Pero nung umakyat ang Panginoon Kristo, hindi niya tayo matiis, pinababa niya ang banal na Espiritu para siya po yung present Godhead sa planetang lupa hanggang ngayon sa mga panahong ito. He wants to empower the believers for service or to witness, for spiritual warfare, and for boldness in their testimonies. Para pag nagte-testify tayo, hindi natin kahihiya yung ginawa ng Diyos para sa atin. Unang Korinto chapter 2, verse 4. At nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang Korinto 2:4. Ito po ay pinreach ni Apostol Pablo. Sabi, hindi sa galing ko ako nagpipreach. Ito ay galing sa banal na Espiritu. Nais niyang makilala natin ang banal na Espiritu. Even today, kailangan pong meron tayong relationship with the Holy Spirit. Mabait naman po ang Holy Spirit kasi nung tinanggap niya si Jesus, sumama na po ang Holy Spirit sa atin. That's why we are called temples of the Holy Spirit. Tama po ba? Kaya lang, parang nakakulong na siya doon. Gusto niyang mag-overflow. Pag nag-overflow po ang Holy Spirit, this is the baptism of the Holy Spirit. Paano natin makukuha yung pag-overflow, paglublob, di ba? Sa banal na Spirit. Gusto niyo ba yun? Yung, alam niyo, may covering kayo ng Holy Spirit. Minsan yung sarili nating isip or sarili nating gawa ay nangunguna pa rin, di ba? Parang malayo sa gusto ng Diyos. Pero tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Halika dito, hindi yan ang tamang gagawin. Okay, so ang baptism of the Holy Spirit, ang paglublo, unang-una ay naisin natin. Naisin natin yung kapangyarihan niyan. Kapangyarihan hindi para magyabang o mga away ng mga tao. Kapangyarihan upang lumaban sa kadiliman. Sa mga kampo ng Satanas, malayo pa lang naaamoy mo na may plano to. Kaya mag-pray ka na, mag-tongues ka na, di ba? Prayer in tongues ka na. So, lalayo po yan. Hindi ka, siguro makakalapit, pero hindi ka niya maaano. Hallelujah! Hindi ka niya masasaktan. Hindi ka niya magugoyo, hindi ka niya, mababatukan. Hindi, in Jesus' name. Okay? So, kunin po natin yung desire, naisin natin. Kasi, the Holy Spirit is a very gentleman. Kung ayaw mo naman siyang tumulong sa'yo, or, bigyan ka ng talino pa, bigyan ka ng kalakasan. Kung ayaw mo naman nun, hindi naman po siya mamimilit. Yun po ang banal na Espiritu. Napaka-gentleman. Okay, so, and then, ang pangalawa po ay kung nais nyo yung makatanggap ng power na yan, ng the overflow of the power, then, pangalawa po, surrender natin lahat yung mga kinupkup na natin, kinipkip na natin sa ating puso, sa ating isip, yung galit, di ba? Yung paghihiganti, yung mga plano mo na hindi maganda, yung mga disappointments natin. Okay, kasi hindi ka kasi nakapag-asawa ng mayaman o hindi ka nakapag-asawa ng matino. Okay? So, lahat po yan, isa-surrender natin sa ating, kayo na pong gagawa nun. Mas alam niyo po yan. At ipapaalaran ng Holy Spirit ano yung mga sinosurrender natin. Okay, ready na po kayo? Lord, maraming salamat sa audience namin ngayon, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, na pinupuspos mo sila, Panginoon, ng katalinuhan from heaven, oh God. Father God, I pray, Lord, lahat yung mga agiw sa kanilang mga pag-iisip, Lord, na magkaroon sila ng tunay na kalayaan sa iyo, Panginoon, sa papuri sa iyo, pagsamba sa iyo, Lord. Gawin mo, Panginoon, na makalaya sila, O Diyos. Dear Holy Spirit, makalaya po ang bawat isa. Hallelujah. So, ang ibibigay pa rin po ng Holy Spirit ay ang ating speaking in tongues or prayer in tongues. Ito po yung mga lengguwahe na hindi maiintindihan ng kaaway. Pwede po itong foreign language yung sa'yo, hindi mo na iintindihan, o mga tribal language na hindi rin maiintindihan. Kapag nagpe-pray tayo ng tongues,
Hindi po nakakatagal ang demonyo. Gusto niyang kumaripas ng takbo. Ayaw niyang marinig yung prayer mo. Prayer in the spirit. O, di ngayon po ay, makakabalanse tayo. Tama, hindi lang tayo parati ang biktima. Dapat tayo po ay nagtatagumpay. Kung Kristiyano ka, this is exclusive for Christians sa may relasyon kay Jesus Christ. So, kung ready na po kayo, magpe-pray po tayo. Amen. So, I will minister the overflow of the Holy Spirit and then we pray in the Spirit. Father, in Jesus' name, salamat po, Panginoon, sa mga kasama namin ngayon, Lord, mga anak mo, Lord, na gustong magkaroon ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, Lord, mag-activate ang banal na Espiritu, ang ministry of the Holy Spirit in our hearts, in our life, in our minds, Lord. Salamat po, Panginoon. Have that overflow of the Holy Spirit in your life. Let it overflow, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Amen. So open your mouth. Kung meron po kayong mga prayers dyan, la 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 la, or ma ma ma, or kung ano pong lumalabas dyan, galing yan sa puso at sa isip, nilalagay mga syllables na yan ng Lord, gawin nyo po. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Nasa Bible po yan. Kailangan po natin yan for strength and wisdom na galing sa ating Panginoon. Kagaya po ng maliliit na baby, nag-uumpisa sila, mama, la, la, la. Pero makalipas lang ng mga ilang panahon, ang dadal-dal na po. Ganon din po tayo. Hahaba at laglago ang ating prayer language. Ang tawag po dyan, spiritual prayer language. At yan po ay kapangyarihan na binibigay sa atin ng banal na spirito ng Diyos. So, congratulations sa lahat ng mga nakatanggap. Sulat niyo po sa ating comment section or sa ating chat, okay, ng Thursday celebration. Thank you, and God bless you. Of course, kailangan mo ng Bible. So, kung wala kang Bible, madadalan din namin kayo ng libreng New Testament Bible. If you need prayers, then you can call and, be prayed for. At tapos po, iniimbita po namin kayo sa malaking fellowship ng mga naniniwala sa Panginoon, mga nagtatangs, nag-speaking in tongues, ganyan, sama-sama po sa prayer ng Lord. Ngayon, yung tongues, kung isa lang ang magsasalita, kaya he has to interpret yung tongues na yun. Pero pag prayer tongues, you just pray and worship the Lord. Hindi mo na ma-express sa Tagalog or sa yung dialect, but you want to express the Lord. Tuloy-tuloy po yun. Pero conscious rin po kayo, hindi naman kayo nawawala sa sarili ninyo. But it's powerful pag lumalabas po sa atin yan. We know that we are in the Spirit. At yung mga prayers po natin, tinatanggap ng Panginoon. At yung mga answers, pinapadala niya pabalik sa banal na Espiritu. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? At ang Diyos natin ay buhay. So ngayon po ay pupunta na po tayo sa ating generous giving. Sa pangalawang Korinto 9, 7 and 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at maggagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng mga bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Pangalawang Korinto 9, 7 and 8. Ito po, sige pa, basahin natin sa English. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Corinthians 9, 7, and 8.
Praise God! So, maraming salamat sa lahat ng mga partners natin dito sa Thursday celebration. Kung ano po yung halagang gusto nyong ibigay para lalong lumaganap ang ating gawain, we welcome yan po. And thank you so much. Dahil ang pangako ng Diyos, pag marunong tayong magtanim, meron din tayong aanihin. At saka pag nagtatanim kayong masaya, yung wag parang nanghihinayang or nagagalit, wag niyo na lang pong itanim. Pag nagtatanim kayo, sabi mo, gusto kong makatulong dyan sa Thursday celebration, gusto kong maging partner, then you send any amount. Pwede po kayong maghulog sa ating mga accounts sa bangko, okay, ng generous giving, ang tawag po natin dito sa China Bank, the Minister of JCSGO, 113000005605. Ganun din po, meron tayo sa Metrobank, the Minister of JCSGO, 473-347-373-8326. At ganun din po, meron po tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO, 000-1500-28404. Amen. At this is a popular na way of sending your gifts and your partnership is through GCash. Sa pangalan po ng ating accountant na si Gary Tolentino. Ang number po is 0915-06-47446. Amen. So ito pong lahat ay napupunta sa ating Thursday celebration. Amen. And for our announcements, tuloy-tuloy po yung ating household salvation prayers for the family. Siguro nag-umpisa tayo no August, di ba? Pero tuloy-tuloy po hanggang matapos ang taon. And who knows, baka next year, pray pa rin tayo. O sa mga susunod na buwan, pinagpe-pray ang ating mga pamilya na masumpungan nila ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay masumpungan nila. And we want to announce, meron po tayong healing rally with Pastor Yosafat on June 11 and 12. Okay, siya po ay gifted in healing. Siya po ay isang Indonesian. May kasama po siyang mga team nila. Okay, at sa June 12, ipagpe-pray po natin ang ating bansa for our nation to be healed. Healing. Kaya maganda pong pumunta po kayo dito. Kung may kilala kayo mga may sakit, dalhin niyo po sila dito. Alas 5 po ng hapon, June 11 and 12. 2 araw po yan. And of course, reminder sa mga chumps, no, yung mga kabataan po natin. May 29 and 30 sa big days for you. No? Ito po yung Chumps Conference. Watchmen on alert, on high alert. Watchmen on mission. May 29 to 30, dito po yan sa JCSGO Dome. Saludo po kami sa mga young people natin, sa mga chumps, kasi alam nyo, dinidiscover talaga nila yung value nila at saka yung meaning nila sa mga panahong ito. I don't know if they'll be the last generation, pero alam nyo lahat po ng mga sinyales ay nandun na po sa pagbabalik muli ng Panginoon. So habang meron tayong time, habang nandiyan ang mga kabataan, mga seniors, katandaan, o bawat isa sa atin, mga paslit, then we try and we live the way that God wants us to live. Sunod lang po tayo sa Kanya. Maging obedient po tayo sa ating Panginoon. Praise God. Nagpapasalamat po kami sa pagsama niyo ngayon sa ating programang Thursday Celebration. At tayo po ay magsasara na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, marami pong salamat sa pagtipot naman namin ngayong araw na ito for your glory, Panginoon. At Lord,
itanim mo sa kanilang puso na ikaw ay buhay, buhay na buhay, buhay kailan paman. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo, Lord, sa pangangalaga mo sa amin, Panginoon. Pangangalaga mo sa aming bansa. Hindi pa namin nakikita ang katapusan nito, Lord. Mga issue-issue namin. Pero alam ko po, Lord, tutulungan niyo po kami, Lord, na makaahon at makatanggap ng biyaya mula sa iyo. We love you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Salamat na ikaw ay buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo ngayong hapon. Please, i-share niyo po ito sa mga friends ninyo. I-like niyo po. At kung meron kayong comment, ilagay niyo po. God bless you. We'll see you again next Thursday. Bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.